Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa araw na ito ng Huwebes, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Matias, ang apostol na pumalit sa apostol na mas pinili ang kunin ang kanyang sariling buhay at hindi panghawakan, hindi paniwalaan ang napakalawak at napakatinding pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa tao. Mga kapatid, dito natin makikita na kapag talagang ang tao ang nagdesisyon para sa kanyang sarili, walang magagawa ang Diyos. Si Judas, ang tinatawag na Iscariote, personal na pinili at tinawag upang mapabilang sa tinatawag na mga apostol. Magaling, matalino, kaya nga ginawa siyang tagapag-ingat ng kanilang pera. Yung mga binibigay ng mga tao, iniipon nila at ang tagapag-ingat, ang tagapaghawak, si Judas Iscariote. Pero nasilaw sa salapi. Hanggang dumating sa punto nakipagsabwatan sa mga Pariseo. Ano ang ibibigay niyo sa akin kapalit ng buhay ni Jesus? Ora mismo, binilangan siya ng 30 salaping pilak. Pera ang kapalit. Sabi nga, naging mukhang pera itong si Judas Iscariote. Personal niyang desisyon. Malaya niya itong ginawa. At dahil dito, walang nagawa si Jesus. Hindi kayang panghimasukan ng Diyos ang kalayaan ng tao. At pagkatapos nito, siya'y tumiwalag, siya'y tuluyan ng lumayo. Kaya nga, sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, sa kanyang pagbabalik sa Ama, sinasabi ng mga apostol, kinakailangan ang iniwang pwesto ni Judas Iscariote ay mapunan. Kaya nagdasal sila, nagnilay, at kumuha sila ng ilang pangalan mula doon sa mga naging kasakasama nila at tagasunod ni Jesus. Yung nakasaksi sa kung ano ang ginawa at sinabi ni Jesus. At itong ilang pangalan na ito na nakasulat sa papel, binunot nila na para bang nagrapol. Ang pangalan ni Matias ang nabunot. Siya ang naging kahalili ni Judas Iscariote. Dito sa pangyayaring ito, malinaw na sinasabi sa atin, hindi kayang hadlangan ng kasalanan ng tao ang magandang plano ng Diyos para sa tao. Kung malayang nagdesisyon ang tao na tumalikod sa kung ano ang magandang plano ng Diyos, desisyon mo yan. Malaya mo yang pinagdesisyonan at igagalang yan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin dahil tumalikod ka, dahil lumayo ka, dahil umalis ka, mawawalan ng direksyon ang magandang plano ng Diyos. Hindi. Hindi nakasalalay sa atin ang kung ano ang magandang plano ng Diyos. Kaya huwag tayong magiging mayabang, huwag tayong magmamalaki na para bang ako, kapag nawala ako, ay ewan ko na lang sa inyo kung ano mangyayari sa inyo. Hindi iyon totoo. Maaari akong mawala, pero magpapatuloy
ang simbahan. Ganyan ang biyaya ng Diyos sa simbahan. At iyan yung totoo, di ba? Simula sa mga apostol, nawala ang mga apostol, maraming humalili o pumalit sa mga apostol, at kung aalamin natin sa history ng simbahan, may mga pumalit na mga Santo Papa na para bang hindi naging responsable, pero nagpatuloy pa rin ang simbahan hanggang ngayon. At patuloy na mamamayani at iiral ang simbahan na ito sa kabila ng kasalanan ng tao. At kung tatanungin natin, bakit nananatili pa ring matatag ang simbahang Katolika sa kabila ng mga hindi magandang mga pangyayari sa simbahan? Ang sagot, sapagkat sa simbahang ito nananatili ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santong iyan ang nagpapanatili at nagpapatatag sa simbahan. Mawawala ako, mawawala ka, pero magpapatuloy ang pag-iral ng simbahan. Kaya ito ang magandang pagnilayan sa kapistahan ni San Matias, ang pumalit sa apostol na mas pinili ang tumalikod at lumayo. Amen.